Kwento ng mga taga roon, mas luma pa raw sa aking sulat ang Silay Post Telegraph Office. This was Silay Institute before 1925 kasi yung bagong building ay ginawa ng 1925. Kailan naging post office ito? Siguro mga 40s, 50s. So, ang kutob namin ay maaring dito niya hinulog mismo yung sulat noong 1946. Sa mga matatanda, pag tinanong mo, wala nang ibang post office, ito lang. Dito lang talaga. So, ito talaga. So, ang problema lang ay hindi ko siya maintindihan. Mababasa nyo kaya yan? Ang imo sulat, nabaton ko, kag naghatag sa akong singkasubo. Ibig pong sabihin, ang sulat mo, natanggap ko, at nagbigay sa akin ng kalungkutan. Taong 1946, isang taon palang matapos ang gyera laban sa mga Hapon. Ang aking lolo Rodolfo na nasa Maynila ay may malubhang sakit pala at humingi ng tulong pinansyal mula sa kanyang ate Caridad na nasa Silay. Caridad is saying, life is not really that good because our bakery is not doing good business. No? But, everybody here is suffering naman from bad business. After the war. So, in a way, since you have financial problem in Manila, I am sending 50 pesos. 20 pesos came from Nanay Constancia and 30 pesos came from Caridad. Siguro kahit matuma yung business, they still manage to give 50 pesos. Yeah, 50 pesos. Pero it gives you a sense din kung ano yung halaga ng pera noon. Yes, Kasi ibig sabihin yung 50 pesos noon siguro may mabibili pang marami. Hindi katulad ngayon. Ano? Kahit naghihirap, they find ways Magtulungan. Magtulungan. So, in a way, successful naman yung lolo niya with the help of my grandmother. Ang perang ipinadala sa aking lolo noong 1946 ay nanggaling pala rito sa El Ideal Panaderia. Ang pamilya ng ate Caridad niya ang may pagmamay-ari nito na bukas pa rin hanggang ngayon at kilala na sa buong probinsya. So 1920s mo pala to? Si ate Caridad, lola sa tuhod ni Mark, ang nanatili si Silay at tumulong sa mga kapatid na nag-aaral sa Maynila tulad ng lolo ko. Isang sulyap sa nakaraan ang binuksan sa akin ng sulat na minsay naging malapit pala sa isa't isa ang pamilya ko at pamilya ni Mark kahit magkalayo. At malaking bahagi ng tagumpay ng aking lolo sa Maynila ay nagmula sa simpleng pugon na ito. Ang ganitong ugnayan sa pagitan ng mag-anak hindi pa rin nawawala. Makikita ito sa post office sa Bacolod, ang kabisera ng Negros Occidental, kung saan marami pa rin ang nagpapadala para sa kanilang pamilya. Ano, tuwing kailan kayo nagpapadala sa kanya ng mga grocery? Depende sa ano niya. Kung maubusan na guro sila ng ano gusto nilang kumain ng Philippine product. May 50 sako ng sulat ang dumadaan dito araw-araw. Pero konti na raw yun kumpara sa dati. 1987, pumunta kami sa kinukunan ng mga sulat. Yung volume ng mails doon, at nilalagay namin dito hanggang dyan. Yung bag hanggang dyan. At in this room? Yes. So hanggang dito, yung mga bag? So ganun karami? Ganun karami. And ngayon, ilan na lang? Ito na lang. Ito na lang? Medyo konti na. So ito na lang. Okay. So talagang kumonte. Bagamat hindi na kasing lakas kumpara noon, gumagawa ng paraan ng post office para kumita. Tulad ng bagong serbisyo nila para sa mga bagong sila. Ang dugo ng bata, parang sulat na rin na ipapadala para suriin sa Iloilo. Newborn screening ang tawag nila rito. So at 3 o'clock in the afternoon, all mails coming from the different post offices, bearing with it, the newborn screening will be dropped in here and then it will be processed. It will be stored for tomorrow.
Bukod sa pagpapadala ng dugo, karamihan sa mga sulat na dumadaan sa PhilPost galing na sa mga kumpanya, mga sari-saring dokumento. Bills at statements of bank accounts ang karamihan. Madalang na raw ang mga sulat kamay o personal na liham. Naisip-isip ko, sino na lang nga ba ang nagsusulatan sa panahon ngayon? Sasama ako sa kartero para malaman ang kasagutan.